Napakahaba po ng introduction ni Sir Gerald at maiksing minuto lang po yung naibigay sa akin para magbahagi ng mensahe ng Panginoon patungkol sa pagbibigay. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon sa buhay ni Pastor Rolando sapagkat ginamit siya ng Panginoon upang ang isa sa mga panalangin ko ay magkaroon ng confirmation. Nagkrikat nga talaga i-shortcut dahil na isaganam nga mensahe lalo no pinagpuyatam talaga manong nga oras lang titulo ko kapsat padasat nga ibingay kata kayo in just 5 minutes nga mamatiak nga ni Apo Dios ti ang trabaho babaan iti panagtulnog ko ken kuana. Kaya Christmas reminds us of God's greatest expression of His love, and that is giving His one and only Son, Jesus Christ, for our redemption. Sabay-sabay nating bigkasin ang pambansang Bible verse, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. The first giver is God. The greatest giver of all is God Himself. His generosity is incomparable. It is immense. It is immeasurable. And the greatest gift we could ever receive is His Son, Jesus Christ, our Savior, our Redeemer. And why did God give His Son? Why did God give His only Son? That is because of love. Therefore, as children of God, we must give because of love. Wala na pong iba, mga kapatid. Hindi tayo nagbibigay dahil obligasyon natin, o kaya naman may prayer request tayo, o kaya naman nais nating ma-recognize or natatakot tayo na makaparusahan tayo ng Panginoon. We must give because we love God. Give with love. Pakisabi sa iyong sarili, give with love. Sabihin mo sa iyong kanang katabi, give with love. Sa iyong kaliwa, give with love. When we give with love, let us remember, we live with purpose. Maalala niyo ang buhay ni David sa Biblia? Sabi sa Acts 13:36, David served God's purpose in his generation. Katulad ni David, katulad din tayo ni David. Tao lang siya, marupok, nagkasala sa harapan ng Diyos. But he was regarded as a man after God's own heart. Maging ako man, lumayo sa Panginoon, nagkasala. Pero I never thought, who would have thought, gaya nga ng sabi ni Pastor Melchizedek, somewhere along the way, gagamitin ako ng Panginoon for such a time as this. Brothers and sisters, let us surrender our whole being to God, sapagkat nilikha niya tayo upang mahalin siya ng buong puso, isip, at kaluluwa. And second, when we give with love, we overcome evil with good. Kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ginawan ka man ng masama, suklian mo pa rin ng kabutihan. True love requires sacrifice. Alam nyo, the devil is spreading hate.
He wants to ruin our relationships. Sapagkat alam niya na kapag nagkakaisa ang mga anak ng Diyos, ay mas tatatag ang ating pananampalataya at magagawa natin ang mga bagay na imposible sa atin, ngunit sa Panginoon ay walang imposible. Let us forgive one another. Sa salitang forgive, mayroon pa rin give. Give up your hatred. Give up your pride. Give up resentment. And let us serve God in unity. Magpatuloy sa paggawa ng kabutihan at magpakita ng malasakit sa kapwa. Give with love, give selflessly. Ikatlo, when we give with love, we become vessels of God's blessings. Ngunit lahat tayo may pagkakataong maging vessel ng pagpapala ng Panginoon. Ngunit hindi lahat nagpapatuloy at nagagampanan ang layunin ng Panginoon. If we want to continually be a vessel of God's blessing, let us be faithful even in little things. When you are faithful to little things, God will bless you more. He will use you more. Magkakaiba man tayo ng estado ng pamumuhay, bawat isa ay may pagkakataon maging instrumento ng ating Panginoon. Give with love even when it doesn't make sense. Because if you want to experience God's power, obey anyway. Obey, brothers and sisters. And lastly, when we give with love, we elevate in faith. Nagle-level up tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. When we learn to give with love, we are honoring that God is the ultimate source of everything. Amen. Hindi ka nag-aalala sa kinabukasan ng iyong pamilya because God will provide all your needs. Huwag mong gawing angkla ang pera o ang financial security. Sapagkat lahat ng bagay sa mundo ay maglalaho. Ngunit ang salita ng Diyos, ang pag-ibig niya ay mananatili magpakailanman. Brothers and sisters, alam ng Diyos ang kwento ng buhay mo, buhay ko, buhay nating lahat. Alam niya ang pinagdadaanan mo ngayon. Alam niya ang nilalaman ng puso at isipan mo, mga hinihiling mo sa Kanya. Hindi man niya ibigay lahat ng kahilingan mo. Dahil hindi lahat ng kahilingan natin ay kalooban niya. Ngunit, ibibigay niya anuman ang pangangailangan natin upang magpatuloy na magsilbi sa Kanya. Let God be the center of our lives. Let us give with love. Let us give selflessly, sacrificially, and intentionally. Praise God, sapagkat overwhelming ang Kanyang pag-ibig, mga kapatid. Patuloy natin ipadama ang pag-ibig sa ating kapwa. Hinihiling ko ang bawat isa na tumayo. Tayo'y manalangin. Banal at makapangyarihang Diyos, patuloy kang maitaas sa aming kalagitnaan. Ikaw lang ang Panginoon, mapapurihan sa buhay ng bawat isa. Salamat, Ama, sa iyong dakilang pag-ibig at katapatan. Sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo, kami ay naligtas mula sa kasalanan at nagkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ama, may hindi ka nagkulang. At ikaw lamang, Panginoon, ay tunay na matapat at dakila mula noon hanggang ngayon at magpakailanman. Ama,
Maraming salamat sapagkat sinamahan mo kaming muli sa taong ito. Iba't ibang hamon ng buhay, maraming pagsubok ang aming kinaharap. Ngunit salamat, Ama, sapagkat ang iyong walang hanggang pag-ibig ang siyang nagsilbing lakas namin sa araw-araw. Sa iyong presensya, tanging sa iyong presensya lamang, Panginoon, may tunay na kapahingahan. Tanging sa iyong presensya lamang, may kapayapaan, at tanging sa iyong presensya ay may katagumpayan. Walang bagay na mahirap sa iyo, Panginoon. Patuloy kang maghari sa buhay namin. Maghari ka sa loob ng aming tahanan. Maghari ka sa pamilya namin. Maghari ka sa aming iglesia, sa aming barangay, sa aming bayan, at sa buong bansang Pilipinas. Lahat ng yaman na meron kami, Panginoon, karunungan, kalakasan, kahusayan, talento, trabaho, negosyo, posisyon at possessions. Lahat ng ito ay nagmula sa iyo at nararapat lamang na ibigay namin ito ng buong puso, nang may pag-ibig sa aming puso at may kapakumbabaang loob. Ama, dalangin ko na kayo ang siyang magpala sa mga handog, mga kaloob ng mga kapatid na ito, Panginoon. Gamitin mo ito, Panginoon, upang patuloy na maipalaganap ang iyong walang hanggang pag-ibig. Maipadama namin ang malasakit sa aming kapwa at maging patunay ng iyong kadakilaan at katapatan. Ama namin, patuloy mong ibuhos ang iyong pagpapala sa iyong mga anak. Kami po ay daluyan lamang ng iyong pagpapala. Tulungan mo kami na maging tapat at magbigay, handang magbigay ng may pag-ibig sa aming puso. Panginoong Diyos, itinataas ka namin sa mga oras na ito. Kayo lamang po ang siyang maluwalhati, mapapurihan. At sa iyo lamang, Panginoon, ang buong karangalan sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.